Isang makulay, maingay at bonggang kwento ng mga truck. Sa Pakistan ang truck, hindi lang pang-deliver, pang-art exhibit din. Mas pinapaganda pa ang truck kaysa sa bahay. At kung akala nyo sa jeep lang ng Pinas, may papintura ng Santo Niño at house may driving, sa Pakistan pati mga truck parang may sariling Instagram feed. Kulay rainbow, may lion, may kabayo, at kung ano pang kaayupan. Tito John's TV. Ang mga truck driver sa Pakistan, abay hindi naliligo araw-araw. Pero ayos lang, normal sa kanila yan. Pero wag ka, pagdating sa truck nila, madalas nilang pinaliliguan at parang chika-bebeng ginagastusan. Laging may pang-budget. Ang buong truck ginawa ng bahay, studio, kwarto at jowang malajoli na magdangal na maraming dekorasyon sa katawan. Ayan o, may kama pa, parang sa Sogo. Pero yun nga lang, amoy tsonggo. 3 araw ba naman silang bumibiyahe mula Balochistan hanggang Karachi. Mas matagal pa sila sa truck kaysa sa bahay nila. Sa kanila sa Pakistan, bago pa magpasabog ng vibes ang truck sa kalsada, dumadaan muna yan sa art bootcamp. Frame muna, tapos fitting, tapos pintura. Kung sinong Pakistani artist ang di marunong mag-drawing ng leon, sorry siya. Kasi dito required isang leon sa likod, isang peacock sa gilid, at konting poetry na malalim ang hugot, ganun dapat. Sa Yusuf Got, ang pinakamalaking truck yard sa buong Karachi na parang divisorya ng mga truck, pero may art show sa bawat kanto. Dito nagkakabuhay ang ekonomiya. Painters, sticker boys, electrician at syempre ang hugot artist. Di uso ang face mask sa mga to. Kahit madungis pa kay Rambo ang mga pagmumukha nila. At ito ang breakdown ng mga pinagkakagastusan ng mga ito. Pintura, 200k rupees. Stickers, 100k rupees. Iba pa ang LED, ilaw, cornet at mga disco ball, depende sa trip. Ang total lagpas sa 300k rupees o may halagang nasa 60,000 pesos din. Para nagpakasal na rin sila. Sa truck nga lang. At huwag ka, hindi lang sa Pakistan ang paandar na to. Nakarating na rin sa Germany, sa Amerika, pati sa China. Yung mga dating super lang, ngayon entrepreneur na. UNESCO pa nga nag-feature. Ultimo keychain, baso at souvenir truck. May truck art na rin. Kung sa atin ay may pasalubong from Baguio, sila ay meron din pasalubong from Peshawar. At ito, kilalanin nyo si Haider Ali, isang certified paint master ng Karachi, Pakistan. Pero hindi yung tipong pintor ng kisame o pader, kundi mga truck. Yung rumaragasa sa kalsada araw-araw, parang may dalang kabayo sa tambutso. Pero hindi lang truck ang napagtripan ni Kuya Haider. Pinagpipestahan din niya mga kotse, pader, eroplano at pati Nike shoes. Sa edad na 12, nagpipinta na siya ng mini truck. Pagdating ng 15 anyos, full-size truck na ang kanyang obra. Mag-isa lang, walang kopyahan. At pagdating ng 22, naglakbay siya pa Washington DC para pintura ng isang truck sa mismong Smithsonian Museo. Bigatin, parang si Jose Rizal pero may brush. At para mas maintindihan ang fantastic journey ni Haider, rewind muna tayo mga katsuper. Sa Pakistan, ang makukulay at naglalaway sa detalye na artwork na yan, ang tawag ay full fatty. Literal na bulaklak at dahon. Pero hindi to pang garden, kundi pang bumper at pintuan ng van. At sa bansa nilang puno ng truck at bus at kung ano-anong may gulong, itong art style na to ay parang pakulo ng fiesta. Lahat may design, lahat may personality. Nag-ugat daw ang tradisyong ito noong 1920s nang pumasok sa eksena ang mga Bedford truck na galing sa England. Noong una, logo-logo lang ang design hanggang sa naging art explosion ang kinalabasan. Ngayon, hindi lang basta palamuti ang mga pintang ito. Kultura, tradisyon at pangkabuhayan showcase na rin. Instant business boom para sa mga driver. Parang Grab pero may gallery sa gilid. Pero ang ultimate artist touch galing sa imahinasyon ng pintor.
Nagbibigay ng idea si truck owner, pero si Hyder at ang kanyang malikot na utak ang bida sa final say. At ngayon, hindi lang siya basta pintor, teacher na rin siya. Nasa taas ng bahay niya ang Truck Art Academy, kung saan tinuturuan niya mga next gen paint warriors. At ayan na si Rashid at ang kanyang love of his life, truck of his life. Hindi lang sasakyan to, itinuring niya na rin itong bahay at isang mundong makulay. Kung natulala ka sa kagandahan ng mga truck na parang sinaniban ng National Museum of Jeepney Culture, pindutin mo na ang like, subscribe at i-share mo na sa tropa mong mahilig mag-sticker sa motor. Dahil dito sa Tito Jones TV, ang mundo pwedeng ikutin habang nakangisi. Kita-kit sa susunod na biyahe. Shout out Malispo Trader, Nanay Salvacion, Basing Altavano at Kian Ralph Altavano ng Binogsakan Albay, Ariel Barateta ng Bicol Regional Bay, Chuboy ng Negros Occidental, Junjun Sidora ng Luisita Tarlac City, Reynold Bonanza, Kaiser and Kian Kumikas from Zamboanga City, Arante and Sari family ng Nasugbu, Batangas, Grace Simeon at sa friend niyang si Kuya Hilton ng Pasay City, Long Range Lac ng Pasig City, Jemar Pawa from Sibuco, Zamboanga del Norte, Pinoy Tech ng Santo Tomas, Batangas, Wilson Ascano, ang new subscriber na si Ligsin Jr., Hamdan Lucas from Cotabato City, Erwin Lazalita, Daryl Batuga, Elmer Biones ng Naik Cavite, Danter M2V, JV Snippy 150 ng Cebu, Arlie Fernandez at sa Headquarters Company 1304 RRIBN Philippine Army. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.